Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Eto nga at magsisimba nga po kami nila mama at papa. Sayang nga lang po at hindi po makakasama si kuya. Dito po pala kami magsisimba sa Anafunan. At pagkarating nga po namin dito ay nagsimula na nga po yung misa. At medyo na late na nga din po pala kami ng konti dyan mga kalabs. Dahil nagsisimula na nga din po yung unang kanta ng misa. Sabi nga po ni mama sa amin ni papa ay bilisan namin. At pagkatapos po pala ng misa mga kalabs ay nagmano nga lang po pala ako kay father. Eto nga din po yung gusto ko pagkatapos ng misa, yung nagmamano nga po kami kay father. Nung mga bata pa nga lang daw po sila mama, ay dito nga daw po sila madalas nagmimisa. Pagkalabas nga po namin ng simbahan, ay bumili nga lang po kami nila mama ng kandila. Pupunta po kasi kami ng sementeryo mga kalabs at dadalawin nga po namin dun sila tatay pati po si Kuya Kyle. At nung naiabot ko na nga din po kay Papa yung kandila ay sinuot ko na nga din po yung helmet ko. At sumakay na nga din po ako ng motor para po makapasyal na po kami sa kanila tatay. At maya-maya nga po ay nakarating na nga din po kami dito sa sementeryo. Pagdating nga po namin dito ay may mga tao nga din po pala. Sobrang init na nga din po sa mga oras na yan mga kalabs. Kaya kinuha ko nga po itong panyo kay mama para po mailagay sa ulo ko. May mga nailibing na rin po pala dito sa daanan papunta sa kanila tatay. Hay nako mga kalabs, 2 beses pa nga po akong nalito sa pinasukan ko. Marami na rin po kasing nagbago dito mga kalabs. At ayan, nakarating na nga din po pala kami dito kay tatay. Hello tatay! Sobrang namimiss ka na nga po namin. At nagsindi na nga din po kaagad si Papa ng kandila. Isa nga din pong dahilan kung bakit din po kami pumasyal dito mga kalabs. Ay lagi nga daw pong napapaginipan ni Mama si tatay. At 4 na beses niya nga daw pong napaginipan. Kaya sabi nga po ni Mama kay Papa pagkatapos nga po ng misa ay dalawin nga daw po namin sila tatay pati po si Kuya Kyle. Eto nga at kinakausap ko na nga po si tatay binibiro ko pa nga po siya dyan. Namimiss ko na nga din po kasi yung biruan po naming dalawa ni tatay. At dahil sobrang init nga po mga kalabs at sabay nakalimutan ko pa nga po yung tali ng buhok ko. Kaya kinuha ko nga po kay Papa yung face mask niya at pinutol ko nga po yung dulo na sinasabit sa tenga. At yun nga po yung ginawa kong tali ng buhok. Grabe na po kasi yung init sa mga oras na yan at naka-t-shirt pa nga po ako. At nagpaalam nga lang po kami saglit kay tatay dahil pupunta nga po kami kay Kuya Kyle. Malapit lang naman po si tatay kay Kuya Kyle mga kalabs. At pagkarating nga po namin dito ay si Papa na nga po ulit yung nagsindi ng kandila. Sa mga nagtatanong po pala, si Kuya Kyle po pala ay pinsan ko. Magkapatid po kasi si Mama pati po si Papa niya. Namimiss na nga din po namin si Kuya Kyle lalo na nga po yung minsan mga biro niya. Maaga nga lang po kasi siyang kinuha ni Lord sa amin. Pero ganun po talaga yung buhay. Hindi nga po natin alam kung kailan po tayo kukunin ng Diyos. Kaya habang nabubuhay nga po tayo mga kalabs ay gumawa na nga po tayo ng mga kabutihan sa ating kapwa. Yan nga po yung laging sinasabi po sa amin nila mama at papa. Pero syempre lahat naman po siguro tayo ay gusto pong mabuhay ng matagal, hindi po ba? Kasama yung mga mahal natin sa buhay. At nagpaalam na nga din po pala kami kay Kuya Kyle. Sa susunod na nga lang po ulit kami dadalaw sa kanila. At nung nakarating na nga po kami kay tatay, ay nagpaalam na nga din po kami sa kanya mga kalobs. Medyo matagal nga din po kaming nag-stay kay tatay kanina dahil nagdaramdam nga po si mama. Tinatanong ko nga po si mama kung bakit siya umiiyak ang sagot niya ay sobrang namimiss niya na daw po kasi si tatay. At pagkarating po pala namin dito sa motor,
kay mama na kapag may nadaanan nga po kaming tindahan ay bibili nga po kami ng juice. Ang hindi ko nga po alam ay meron po pala kaming daladalang tubig dito. Yun po pala yung nakasabit sa motor ni Papa. Kung alam ko nga lang po ay kanina pa po dapat ako uminom. Kaya sabi nga po ni Mama ay wag na nga lang daw po kaming bibili ng juice. Mas maganda daw po kasing inumin itong tubig kapag daw po nauuhaw na galing sa init. Wala na nga pong lamig ito pong tubigan namin galing nga po ito sa freezer. Sobrang init po kasi mga kalobs, kaya po siguro nawala yung lamig. Nagtanong nga po si Papa kung ano daw po yung lulutuin namin pag uwi namin. Kaya sabi ko nga po kamatis na may sardinas at itlog. Kaya dumiretso nga po muna kami dito sa palengke para po bumili ng kamatis. Ang mura nga lang po ng kamatis 25 nga lang po yung 1 kilo. Kaya sabi nga po ni Mama ay damihan ko na nga daw po yung kuha. Hindi ko nga po alam kung ano po yung pipiliin ko na kamatis sa sobrang dami. Pero sabi nga po ni Mama ay piliin ko nga daw po yung may dahon pa sa kamatis para daw po matagal na hindi masira. At nung nakapili na nga po ako, eto nga at nagbayad na nga din po ako kay ate. Kamatis lang naman po talaga yung bibilhin namin dito. Pero nung napansin ko nga po itong talong ay mura nga lang din po. Kaya sabi ko kay Mama ay bibili na nga din po kami. At napansin nga din po namin yung 15 pesos 1 kilo yung kamatis dito po sa baba. Kaya eto nga at pumili-pili po si Mama. Marami pa naman daw pong magaganda. Hindi daw po kasi kaagad napansin ni Mama, eto daw pong 15 ang 1 kilo. Kung alam nga lang daw po sana ni Mama, ay dito na lang daw po sana kami kumuha kanina. Wala na nga po kaming magagawa dahil nakabayad na nga din po kami doon po sa 25 1 kilo. Kaya nung nakapili na nga po kami ay nagbayad na nga po ulit kami kay ate. At ang gaganda nga po ng mga kamatis na napili ni Mama, Dito nga po madalas na mamalengke sila Mama at Papa ng mga gulay. Mas mura lang daw po kasi dito at magaganda yung mga pagpipilian. At pag uwi nga po namin mga kalobs ay nagsabi nga po sila na dediretso daw po kami sa handaan. May pumunta daw po kasi dito sa bahay at nag-imbita. Kaya eto nga at dumiretso na nga din po kami sa handaan. Hindi pa nga po kami nakakarating ay nandito na po pala yung mga ibang kasama namin at naghihintay. At maya-maya nga lang po ay nagtawag na rin sila para daw po kumain na. Malapit lang naman po ito sa bahay namin mga kalobs. Birthday yan daw po kasi ito mga kalobs. At dalawa nga po silang magkapatid yung magbo-birthday. Si Lolo nga daw po na magbo-birthday ay 60 years old na nga daw po siya. Yung kapatid niya po ay hindi ko nga po alam kung ilang taon na po. Medyo marami nga din po palang nagpunta mga kalobs. Si Papa nga po pagkatapos daw po niyang kumuha ng pagkain niya ay hinahanap niya nga daw po ako kung nasaan ako. Kaya nung nakita nga po nila ako ay tinawag nga po nila ako para daw po sumilong dito sa may puno. At pagkatapos nga po namin kumain ni Kuya, mga kalobs, ay nagpaalam na nga din po kami kay Mama para po mauna na kaming umuwi. Tumutulong pa lang po kasi si Mama sa paghuhugas ng plato. Dalawa naman po sila ni Papa yung may iwan mo na dito. Kaya pumayag na nga lang din po si Mama na mauna na po kami ni Kuya. Dahil pagkatapos naman daw po nilang maghugas ay susunod rin naman daw po sila. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin. Nabusog po kami.